Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Marie Formentera Ferrer, na magbibigay ng serbisyo na higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat, Kags Marie, at maraming salamat at patuloy niyo po kaming sinasamahan. Kayo pong 42,047 barangays ng buong Pilipinas. Ngayong episode na are ay nakakatuwa po. Meron po tayong kasamang first termer na kagawad, meron po tayong kasamang second termer na kagawad, at pahapyawan natin ano ba ang dapat natin gawin para makapagpasa ng ordinansa at resolusyon. Dito lahat yan sa barangay tayo. Alam mo, Kagawad Marie, we are so honored kasi merong first time na kagawad din na masasabi nating bago pa lang siya maging kagawad, at palagi ko nga sinasabi na depende ka kung sino ka sa barangay mo para iboto ng tao, noon pa lamang siya ay nagsisilbi. And it is also our honor kasi lahat naman ng mga first time talaga, masarap kausap kasi they're young, They're new, yes. Mauhulma pa lang ang kanilang wisyo sa politika na tatahakin nila. From Freebias College of Bible, graduate po siya ng theology. Nais po niya noon na magpare. Pero napunta tayo sa politika at tatanungin natin siya kung bakit. Welcome po, Kagawad Yuri Bautista from Bulacan. Anong barangay kayo? Barangay Minoyan proper po, Kags Butch. Mga taga Barangay Minoyan, shoutout po sa inyo. Welcome po. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating mga viewers and audience. Ayan, shoot ka muna ng question o ako muna? Dito sa ating batang-batang bisita. Alam mo, na-amaze kasi ako pag nakakita ako mga kabarangay ng mga younger generation na pumapasok sa pagiging public servant. Kasi bibihira yan at the very young age, yung willingness na makiisa at makibaka sa ating mga kabarangay, lalo na hindi biro ang pumasok sa politika. Mm-hmm. Yes, isa pa, kagaya nung maraming ang nagtaasan ng kilay nung bisita natin yung the youngest ever na kapitan na 18 years old. At may nakikipag-contend na meron daw mas bata na kapitan na pinanganak daw nung June. Yes. Pero yung bisita natin is July. Pero pareho silang bata. Wala naman nagkukumpetensya. Wala naman nagkukumpetensya. Pareho kayong youngest. Pareho kayong 18 years old. Pareho, so, yes, at, kayo pa rin yung mga kinukonsidera po namin na pinakabata na naging punong barangay. Because the age requirement for being a kapitan is number 1, from 18 years old and above. So, ayan po, kaya po dun sa nagko-contest about the youngest punong barangay, kasama po ang inyong kapitan sa isa sa mga pinakabatang lingkod bayan ng ating pong bansang Pilipinas. Kaya mo, Kags Marie, imbitahin natin yung kapitan na yun. Siguro, kasing galing din nung bisita natin. Tama ka dyan, Speaking Kags. of, eto na tayo, Kags Yuri. Kags Yuri, maaari ba kitang matawag na Kags Yuri? Apo. Nag-take up ka ng theology, so nais mong maging pare noon, napunta ka sa politika. Describe mo nga sa amin, paano ka nag-start sa politika? Ano nag-udyok sa'yo? Para makilahok sa, sabihin natin, Kags Marie, na magulo pero masaya. Masayang mundo ng politika. Actually, Kags Butch and Kags Marino, sa family kasi namin, yung tito and tita ko is mga former kagawads na sila. So, noong 2018 kasi, parang naging watcher ako nung tita ko. And actually, natalo lang siya ng like 30 votes. So, medyo masakit kasi in-announce ko na sa tita ko na panalo na siya. Pagbalik namin ng school, talo. So, that time, sabi ko, next election, tatakbo ko. And ito na nga. Ito na nga po yun.
So, dapat yung pwesto ng tita mo, ikaw ang pumesto ngayon. Opo. And good thing naman po kasi Kags Butch, kasi kung nanalo ang tita ko noong 2018, Hindi ka makakatakbo. wala pong Yuri Bautista po ngayon sa barangay po namin. Pero yung question ko na from theology to politics, anong nagudyok sa'yo? Kasi magpapari ka, di ba? Actually po yung course ko po kasi talagang personal choice ko po siya. Kasi laking church po ako eh. Yung family po namin talagang active po sa isang simbahan po sa lugar namin. And sa course ko naman po kasi, hindi rin siya nalalayo sa politics. No? Kasi inside of our course po is pinag-aaralan din po namin yung state. No? Especially yung separation ng church and state. Kaya ayun, siguro, tsaka nasa dugo po talaga siguro. Kaya ayun. Talagang pagsisilbi, Kags Mariano, nasa dugo. Tsaka alam mo, Kags, yan yung tinatawag natin na calling. Yan. So, siguro ang calling po ni Kagawad Yuri is to become a public servant. Whatever it is, pareho lang din naman po yung tinutumbok nun. Ayun yung makatulong at maka-impluensya tayo ng mga tao. And nakakatuwa dahil kasama natin ngayon ang isang Kagawad Yuri. Kaya naman, Kags, ang sunod kong tanong dyan, meron ka bang mga pinagdaanan sa kampanya mo na masasabi mong mahirap or pwede rin naman yung mga masasaya? Or meron ka bang sinusunod na plano? Actually, Kags Maria, yung sa part na masaya, no, ang campaign po namin sa aming barangay, lagi naman talaga siyang masaya. No? Siyempre, ako, first termer, bago, ang daming mga bagong nakikilala na mga tao. Kasi mostly po kasi pag bago ka, ang kilala mo lang yung mga leaders, na si leader na ganito, si president na ganito, si officer na ganito. Pero kapag talagang campaign pala, ang isa sa mga masasayang bagay is mas lalo mo nakikilala yung mga constituents mo na dadalawin mo house to house. Kumbaga, nagiging involved ka na. Yung mahirap, Kags, meron po ba? Oo. Actually, nakita nyo naman yung body size ko, no? Medyo malaki po ako. Sa barangay po kasi namin, medyo uphill Kainan. siya, no? So, medyo nahirapan ako physically. Talagang hiningal mode talaga, no? Pero, yung masasabi pong mahirap, no? Siguro po yun na lang yung pagpiplease po talaga. Kasi talagang alam naman po natin sa politika, pag tayo ay nangangampanya, talagang we need to do a lot of talks sa mga tao. So, ayun po. Pero, Kags, meron kang team. Hindi ka independent. Ay, hindi po. Meron po akong So, team. marami rin ang nag-direct sa'yo. Halimbawa, yung kapitan mo o yung mga kampi mo mga hagawad, whether veterans sila or rookies, na nag-direct sa paano ba yung mga strategies sa mga ganito at mabilis ka bang natuto at na-implement yun? Actually, Kagsuch, no, regarding po sa pagpaplano, parang as for me, wala pong nangyari po dun sa plano. Talagang nangyari parang bahala na si Batman. Bahala Parang na si ganon. kapitbahay. Opo. Minsan, And, mas masarap yung ganun eh. No? oo. Tama ka dyan, Kags. Ang hirap po kasi, lalo pag may sinusunod na method. Pero ayun naman po, alam ko naman din po kasi sa sarili ko na nagtrabaho po ako before Kumbaga, in-enjoy mo election. rin at the Opo. same time. Alam mo, Kags, isa lang yung masasabi ko dyan. Once talaga na gusto mo yung ginagawa mo, hindi siya magiging mahirap. Talagang magiging madali na siya for you. Kasi masaya ka eh, nag-e-enjoy ka eh. Iba talaga yung may kasama ka talagang excitement kapag ka nangangampanya. At pinakamasaya yan pagdating ng eleksyon. Ang campaign period. Masaya talaga. Pero bago siya tumakbo talaga at nag-announce, matagal na rin siya nagsisilbi sa barangay nila eh. Talagang, Yeah. yun nga, dahil nga family nila nasa public service. So, ano ba itong, kasi nagpapaservice ka ng isang sasakyan Opo. for funeral services. Opo. Limited lang ba siya sa funeral service? Ano bang ginagawa ng Actually, servisyo mong yan? actually po, no, nagkamap po ako dyan, Kags Butch and Kags Marie, sa program po ng sasakyan. Kasi sa barangay po namin minsan kinukulang po before talaga yung sasakyan. Dahil we have 44,000 constituents sa barangay Minuyan proper. And 4 lang po yung patrol namin. So most of the time talaga kinukulang. So nag-come up po ako sa program na ayun, maglabas ng sasakyan
And ayun, natandaan naman po ng mga tao. Kasi So personal yun Personal. na Opo. ipinapagamit po natin sa ating mga kabarangay. Isa talaga yan sa mga magaganda, Kags Butch, kasi yung political will, wala pa siya sa politika, is nag-start na siya. Kaya siguro nakumbinse rin siya talaga na pumasok at tumakbo bilang kagawad. At ngayon nga kagawad, kagawad ka na. Ang tanong natin, Kags, may gusto ka po ba na ihain sa ating mga kabarangay through resolution or ordinances na gustong gawin para sa mga kabarangay po natin? Actually, as of the moment, since natapos na yung tinatawag nating inaugural session, and included na rin yung pagbobotohan ng mga committees ng part ng council. So, sa ngayon, wala po tayong nahawakang committee. No? So, ang plano ko po is patuloy ko lang po yung gagawin kong pagpapahiram ng sasakyan, pag-accept po ng mga medical assistance, at pagbibigay ng mga ilang medical equipments po sa mga organization po sa barangay namin. So, magka-concentrate ka sa health. Actually po, opo, gusto ko po talaga. At makikitulong ka doon sa chairman ng health committee. Na, I'm sure member ka naman siguro doon, being a member of the Sanggunian, of course. Barangay. At saka, ito nga po, mga kabarangay, yung sinasabi natin, hindi lahat ng kagawad nagkakaroon ng komite. Nasa discretion po ng kapitan o kapitana yan kung ikaw merong committee o kung bagay sa'yo committee. O ang sa amin ni Kags Marie, walang malaki o maliit na committee. Lahat ho yan importante. Pero hindi naman ibig sabihin kung halimbawa wala kang komite, ikaw ay kawawa na at wala ka nang magagawa sa barangay. Ako po, 8 taon, wala ho akong committee. Grabe. Simula nung, wag natin pag-usapan. Ayoko na rin pong mag-comment. Basta ako, wala ho akong committee ng 8 taon. Pero I made it a point na to make a difference to people's lives. Kasi may mando po tayo at ako inatasan ng taong bayan na magsilbi sa kanila. Kung ano hong kailangan magawa sa barangay namin, trinay ko naman na ma-fulfill. Hindi ba, Kags Marie? Hindi ka na kailangan ng may komite. Siya nga, si Kags Yuri, walang komite. Yeah, I agree with you, Kags Butch. Ang pagiging kagawad po, hindi po siya necessarily dinedefine kung anong committee ang hinahawakan po natin. Ang pinakamahalaga po ay yung mga programa na pwede natin gawin sa ating mga constituents. At hindi rin po yan basehan para sa pagiging magaling o hindi ka magaling na kagawad. Remember, taong bayan po ang nagluklok sa atin. Kaya nararapat lang din po na magbigay tayo sa kanila at magbalik ng mga serbisyong nararapat. At syempre, pasensya ka na, Kags Yuri, syempre, hindi naman ibig sabihin hindi ka nabigyan dahil hindi ka kaalyado, pe-personalin mo. Hindi ka naman pwedeng basta-basta makipag-away sa kapitan o kapitana mo. Pakisamahan mo. Kasi yan ang maganda sa first term. Merong second term na hinaharap. At kung siya ulit manalo, who knows? Baka 3 komite niya, magkawindang-wintang siya. Hindi ba, Kags Yuri? Hindi lamang yun, Kags. Since part siya ng sangguniang barangay, is automatically member ka na naman ng mga committees na yan. So, pwede kang tumulong. Siguro pwedeng proper coordination. Yes. Kasi lagi nga nating sinasabi dito sa barangay tayo na ang politika po ay isang araw lamang po. Pagkatapos po nito, pare-pareho na po kayong nagwagi at nananalo. Kaya po nararapat lang din po na magtulungan na po tayo at iset aside na ang pamumulitika. Correct. Alam mo ba, Kags Marie, hindi lang si Kags Yuri ang nasa public service. Ang kanyang may bahay, public school teacher. Batiin mo naman yung may bahay mo. 3 sila, no? Ay, hindi. Okay. So, binabati ko po ang aking asawa na nandyan ngayon sa gilid. Si Teacher Princess Pakuan Bautista. Ayan. Hi, Teacher Princess. Yes. Tapos, bago natin yung last 2 questions, Kags, no? Baka naman, total, bumati na si Kags Yuri. Baka may nais kang batiin? Una ko pong binabate si Kagawad Jeffrey De Asis ng Barangay San Valley at si Kagawad Jeffrey Bumanglag of Mabusag Sur, Ilocos Norte. Binabati ko po kayo. Congratulations po. Pareho po silang first-termer kagawad. Wow. Si yung De Asis ba kapatid nung dating konsehal? De Asis? Hindi po. Hindi. Okay. Congratulations po mga kagawad. Kagawad Yuri,
Well, I'm sure very happy ka. Apo. No? Tapos, looking forward ka sa mga ordinansang ihahain mo, resolution. Siyempre, nakapagbinayo na ba kayo? Hindi pa po. So, looking forward ka rin sa mga ating matututunan sa ating mga dalubhasa sa DILG. Ano ang maiiwan mong mensahe para sa ating mga fellow public servants, lalo na sa mga first-termers? Especially rin sa iyong barangay at ating mga audience dito sa Barangay Tayo. Ayan, so sa mga nag-a-aspire din, no, na tumakbo in the future, no. So one word lang po yung iiwanan ko po sa inyo, at yun po yung salitang consistency, no. Kasi ako po, in my own experience, no, ang pagpapakilala ko po talaga last year is for the December BSKE, no, pero na-cancel siya, no. Pero expected ng mga constituents ko is ititigil ko yung mga programs ko, pero hindi, naging consistent ako sa ano yung inumpisahan ko, and sana ganun din yung mga maging future aspirants natin. Nice. Kags Yuri, bago tayo magtapos, nais naming batiin ka ng congratulations. Salamat po. For well-deserved victory. Congratulations, Kagsuri. Welcome to public service. Yeah, Welcome to the club. Welcome to the club. Sa mundo ng politika na masaya. Ibig sa namin sabihin ay pagka nais mo talaga magsilbi at pagbigyan ka ng taong bayan, masaya po lahat yan. Sa susunod po na segment, meron po tayong gwapong kagawad na second termer. At ito po, galing po siya ng Barangay West Rembo, Makati. Oops, no, Tagig na. Nangintriga kagad, Kags, no? Dito po lahat yan Sa barangay, sa Barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay